Ang nakakakilabot na sikreto kung bakit pagkatapos ni Ferdinand Marcos ay tila umiiwas ng tumira mismo sa loob ng Malacanang ang karamihan sa mga nagiging presidente ng Pilipinas. Si Cory Aquino sa Arlegui Mansion sa loob ng Malacanang compound tumira. Dito rin tumira si Fidel Ramos. Si Estrada naman sa Premier Guest House. Si Gloria Arroyo tulad ni Ferdinand Marcos sa mismong palasyo tumira. At si Pinoy naman sa bahay pangarap sa loob ng PSG compound. Halina't alamin natin ang nakatagong lihim kung bakit hanggat maaari ay umiiwas sila sa loob ng palasyo. Hindi ako maka-adjust ng gano'n, layo na kasi ako may bias, may prejudice ako sa Malacanang. Kasi baski tanungin mo si Amy Marcos, nag-usap kami, he was here the other night, or was it last night? Ang matagal na panahon ng lihim ng bawat presidente, umuupo at tumitira sa Malacanang kasama ng kani-kanilang mga pamilya ay i-reveal natin sa ating channel. Before we continue, do you know that this story is remained secret for 50 years? Pero bago tayo mag-umpisa at matinig ang buong kwento nitong istoryang to, don't forget to subscribe para maging updated ka sa lahat ng upcoming videos at very interesting story na ilalabas pa namin sa susunod. Tara, umpisa na natin. Huwag kang mag-alala na kung iniisip mo ito ay haka-haka lamang. Alam mo ba na ang mismong nagpatibay at nagpatunay ng lahat ng mga kwentong ito at ang pinagmulan ay ang mismong pamilya ng pinakamatagal na nag-stay o tumigil sa Malacanang ng 20 years ay ang Pangulong Ferdinand E. Marcos at ang kanyang pamilya. At kung hihingin mo sa amin ay ang mga buhay na magpapatotoo at yung mga taong mismong tumira sa Malacanang, halina't panoorin mo ng buo ang aming video dahil siguradong marami kang impormasyon makukuha, mga panibagong kaalamang mapupulot dahil dito lang natin i-reveal yan. Umpisa na natin. Ngayon, bago ko ipakita ang lahat ng ebidensya sa ating revelation sa panibago nating paksa, ay gusto kong malaman mo muna noong Spanish colonial era sa ating bansa ay itinayo ng pamilya ni Luis Roca noong 1750 yung kanilang rest house na tinatawag natin ngayong Malacanang. Ngunit malayong malayo ang itsura nito ngayon at saka sa itsura noong araw dahil ito ay gawa lamang sa kawayan. At ang isa pa sa mga dahilan kaya tinawag itong Malacanang, nakahulugan nito ay the place of the fishermen dahil dito karaniwang nagpapahinga ang maraming mangingisda sa Ilog Pasig noong unang panahon na sinabing maraming namatay din ng gira. Kaya sa tagal ng panahon, from 1750 magpahanggang sa ngayon, ay siguradong pinagdaanan nito ang iba't ibang klase ng kwento at history ng Pilipinas. Kasama na niyan ang World War I at ang World War II. Kaya naman hindi nakakapagtaka na maraming lumalabas sa lugar na ito. Halina't balikan natin ang istorya ng pamilyang Marcos dahil sila mismo ang nag-stay dito ng pinakamatagal for 20 years. Ayon sa Philippine Daily Inquirer noong 1982, si Pangulong Marcos ay kumonsulta pa mismo sa isang paranormal expert na si Jaime Licauco para ipaliwanag ang iba't ibang klaseng nagaganap sa palasyo pagsapit ng dilim. Ito ay mismong first-hand experience ng late President Ferdinand Marcos na sinabing nagpakita sa kanya sa palasyo ang yumaong Manuel Quezon. Minsan daw itong nagpakita sa kanya sa hallway na naglalakad nung bago siya matulog after ng working hours papunta sa kanyang kwarto. At ang nakakasindak dito ay matagal ng panahon na pumanaw noong mga panahon na yon si Manuel Quezon. Mula pa noong 1944 sa kanyang sakit na tuberculosis. Ayon sa paranormal expert, magpahanggang sa huli ay humiling na mismo ang late President Ferdinand Marcos na pabindisyonan ang buong palasyo dahil hindi lang ito ang unang best na pagkakataon. Maging ang kanyang mga anak ay hindi rin nakakalampas sa iba't ibang klase ng pagpaparamdam sa loob ng palasyo.
Nang minsan daw niyang nakausap si Ilocos Norte Governor Amy Marcos at naikwento nito ang mga multo sa palasyo, Matatandaan din nung araw na nagbigay ng testimonya si Pangulong Gloria Arroyo tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa loob ng palasyo. maraming kwento si Mang Arman sa mga kakaibang karanasan sa palasyo. Nakakita ko ng yung bangko, yung trolley na bangkong digulong. Kusang, kala mo may tao, kala mo dinan lang. Parang umandar yung yung bangko na digulong. Siguro nag-opisina din, parang naglalaro lang ba? Dagdag pa ni Pangulong Gloria Arroyo, marami sa mga staff niya ang umiiwas sa 3rd floor sa Mabini Hall dahil mayroong bata sa banyo na nagpapakita ng mali ang liig. Gayon nga'y hindi namin kayo bibitinin na walang pinapakitang solidong mga pruweba. Nung dumako na yung 2012, ito naman ay sa panahon ni Benigno Aquino, mas naging worse ang mga kaganapan dahil ito ay nanggugulo na hindi lang sa mga presidente at sa pamilya nila, kundi sa lahat ng mga taong pumapasok dito. Kahit pa sa media. At dahil nga sa dami na ng mga ebidensya, nagawa na nilang i-post ito sa kanilang website para hindi na bago sa mga tao. Pero totoo bang may multo sa Malacanang? Sa mismong official website ng Malacanang, pinost noong 2012 ang mga litrato ng mga umunoy multo sa Malacanang. Sa panoramic photo na ito sa entrance ng palasyo, makikita ang lalaking nakabarong na walang ulo. Selfie naman ito sa Heroes Hall ng isang staff member ni Yumaong Quezon Governor Raffy Nantes, kung saan may makikitang may katabi siyang isang hugis tao kahit wala raw siyang kasama noon. Kahit na si Pangulong Duterte kamakailan lang ay nagbigay ng pahayag patungkol sa mga lumalabas na kababalaghan doon sa Malacanang. Pinag-uusapan natin ang pagiging presidente ng Pilipinas. May multo nga ba sa Malacanang? Ang isa sa mga idinadahilan ni President-elect Rodrigo Duterte kung bakit mas gusto niya na araw-araw mag-uwian siya mula Davao, Maynila, Davao. Yan ang tinutukan ni Lay Alvis. Base sa lahat ng ating nalaman at nadinig na mga patunay sa atin na mga pinagkakatiwala ang mga tao sa Pilipinas, ay siguro ay totoo nga talagang merong mga kakaibang elemento na nagpaparamdam at nagpapakita doon sa palasyo. Kaya gano'n na lamang na sila ay umiiwas hanggat maari na mapatigil o mapatira sa loob mismo ng ating Malacanang dahil sa mga lumalabas at nagpaparamdam sa loob nito. Ngayon, kung totoo man to o hindi, ay nasa atin na kung tayo ay maniniwala. Bago ang lahat, meron pa tayong part 2 at itutuloy pa natin ang linggo-linggong paglabas ng mga bagong video na talaga namang kapupulutan ng aral, kaalaman ng bagong mga impormasyon. Huwag na huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe, i-hit yung like at syempre kasama yung notification bell para updated ka for all those upcoming videos na lumalabas linggo-linggo. Weaponize your curiosity.